Ngayong araw ng September 21 na anibersaryo ng martial law, ang pagkakadeclare ng martial law ng 1971, gusto kong ipaliwanag sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na hindi gaanong nalalaman ang tunay na kwento sa bagay na yan. Ay gusto kong ipaliwanag na ang martial law ay nagdulot sa atin ng maraming kabutihan. Dahil dyan, nagkaroon tayo ng katahimikan na kung saan ay nakapagpagawa si Presidente Marcos ng mga proyekto ng mga infrastruktura na hanggang ngayon ay ating ginagamit at napapakinabangan. Kagaya ng North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, mga pier, mga airport, mga hospital, no? Andiyan na yung Heart Center, Lung Center, Kidney Center, National Children's Hospital, at kung ano-ano pa, yung pagpapalaki ng Philippine General Hospital at kung ano-ano pang mga provincial hospitals, mga district hospitals sa buong bansa. Yan ay dulot ng mga kagandahan ng nagawa ng martial law. Hindi totoo na ito ay nakasama sa atin. Yang nagsasabi niyan ay yun lamang mga komunista, no? At yang mga kalaban sa politika ni Presidente Marcos, yung mga Aquino at yung mga Dilawan. Pero sa totoo lang, mabuti ang nagawa ng martial law dahil nailigtas tayo nito sa kapahamakan, nailigtas ang ating republika sa kuko ng mga komunista. At sa paggunita natin ng martial law ngayong September 21, hindi masama si Presidente Marcos na kagaya ng sinasabi ng kanyang mga kalaban sa politika, ng mga Aquino at yung mga Dilawan at ng mga oligarko. Hindi masama si Marcos, napakarami niyang nagawang mabuti at marami siyang nagawa ng pag-uunlad ng Pilipinas. Hindi kagaya ng mga sinasabi ng mga kalaban sa politika. Tayo ay matagal na pinaglololoko, binibrainwash, na indoctrinate ng mga Dilawan, ng mga Aquino tungkol dyan sa pagiging masama raw ni Marcos. Alam niyo ba kung bakit? Upang maitago ang mga kabuktutan nila at yung mga pagnanakaw nila, yung pagbibenta nila ng mga ari-arian ng Pilipinas, yung pagbigay ng mga public utilities na kagaya ng kuryente, ng tubig, ng tollgate sa mga oligarko na kamag-anak at kaibigan nila. Noong panahon ni Presidente Marcos, lahat ng mga public utilities ay state-owned and state-managed. Kaya noon, mura ang kuryente, mura ang tubig, mura ang gasolina, mura ang tollgate. Sapagkat lahat yan ay ating binabayaran direkta sa gobyerno. Ngayon, ibinigay yan ni Cory Aquino sa mga oligarko, pati ang mga pagbibenta ng mga ari-arian sa ibang bansa na mga pag-aari ng Pilipinas ay kanyang pinagbibenta. Yang mga lahat ng yan, ng kanilang mga kabuktutan at mga pagnanakaw, ay itinago nila sa pamamagitan ng walang humpay na paninira kay Marcos. Kaya naman ang mga Pilipino ay na-brainwash at na-indoctrinate. Mabuti na lamang at ang mga Pilipino ngayon ay matalino na dahil hindi na tayo nabibrainwash ng ABS-CBN. Ang mga Pilipino ngayon ay namulat na sa katotohanan. Kung babasahin niyo ang mga social media, napakarami ang nagsasabi na mabuti pala talaga na tao si Marcos, na siya ay ang isang tunay na bayani. Hindi yung si Ninoy na traidor, Ninoy traidor, Ninoy komunista. Hindi masama ang martial law. Ang martial law ay naideklara lamang ni Presidente Marcos kasi ginugulo tayo noon ni Ninoy. Si Ninoy kasi ay komunista, kasabwat niya sila Dante, si Commander Dante, si Joma Sison sa panggugulo. At kasabwat niya yung mga komunista na mga NDF diyan sa nagrarally ng walang katapusan. Ako ay buhay na noong panahon na yon. High school ako noon, nakita ko noon kung anong klase ng panggugulo ni Ninoy at ni Joma at ni Commander Dante. Lahat ay sinadya nilang guluhin ang bansa upang mapilitang magdeklara si Presidente Marcos ng martial law. Sa katunayan, yung pagpasabog ng granada sa Plaza Miranda ay ibinintang nila kay Presidente Marcos. Yun pala, sa katotohanan, lumabas ang katotohanan nitong huli na si Joma Sison pala nagpabomba noon, ang Communist Party of the Philippines, at yun ay alam na alam ni Ninoy. Dahil
Bakit naman siya lang ang wala doon sa Plaza Miranda? Samantalang yon ay meeting the advance ng Liberal Party at siya ang pinakasikat na kandidato. Pero siya ay wala sapagkat alam niya na bobombahin ni Joma Sison ang Plaza Miranda. Kaya yung sininoy na yan ay isang traidor. Hindi yan dapat tinatawag na hero-hero. Peke na bayani yan. Binibrainwash lang tayo at ini-indoctrinate tayo sa kabayanihan yan upang palaging manalo ang mga Aquino sa eleksyon. Pero ngayon, namulat na ang mga taong bayan. Hindi na tayo pwedeng magpaloko sa mga indoctrination at mga propaganda ng mga hayop na yan. Si Ninoy ay traidor, siya ay isang komunista. Kaya hindi siya dapat na ituring na bayani. Ang tunay na bayani ay walang iba kundi si Presidente Marcos. Sino ang tunay na magnanakaw? Wala silang ginawa kundi siraan si Presidente Marcos na magnanakaw daw, na human rights violator daw. Pero tingnan natin ito ha. Sa loob ng 20 taon na pamamahala ni Presidente Marcos, ang naging total budget niya ay more or less ay 480 billion pesos lamang. 20 taon yan ha, 480 billion. Ngayon, nandyan na nanggaling ang mga sweldo ng mga government employees, ng mga sundalo, ng mga teachers. At nandyan na yung nanggaling yung budget na pinagpagawa ng North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, ng mga pier, mga pantalan, mga airport, mga hospital, at mga eskwelahan. Nandyan na, kasama na dyan yung heart center, lung center, kidney center, kung ano-ano pang mga proyekto. No? Si Cory, ano ang nagawa niya? Sa loob ng 6 na taon, ang naging budget niya ay 1.3 trillion pesos. Trillion, ha? Times 3 doon sa budget ni Marcos, samantalang 20 taon yung kay Marcos, yung sa kanya 6 na taon lamang. Ano ang napagawa niya? Isa lamang ang makikita mong istruktura na ginawa ni Cory. Yun lamang Ortigas flyover, yung from Makati to Ortigas. Hindi pa kasama dyan yung from the north to Pasig. Kundi isang sangay lamang ng flyover. Yan lamang ang napagawa niya. And the rest, wala na. Kaya sino ngayon ang tunay na magnanakaw? Sino ngayon ang magaling? Sino ngayon ang talagang tunay na bayani? Si Marcos, hindi kagaya ng si Ninoy na traidor, komunista, mamamatay taong traidor, si Ninoy Aquino. Kaya itong kaarawan ng martial law, ating ipagdiwang. At natutuwa ako na napakarami na sa social media ang nagsasabi na malaki ang pasalamat nila sa pagdeklara ng martial law at malaki ang pasalamat nila kay Presidente Marcos.